XL 558 Tatak RMN. Narito na ang numero unong pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero uno. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng De La Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, bansang Chile niyanig ng magnitude 8.2 na lindol. T-box natin agad namang nilinaw na walang banta ng tsunami sa bansa. Dating Pangulong Gloria Arroyo pinayagan ng Sandigan Bayan na makasama ang pamilya sa kanyang birthday. Mga PDAP scam whistleblowers nabuhayan po ng pag-asa sa pag-usad ng kasong plunder laban sa mga akusado. Kampo naman ni Senador Revilla tinawag na insulto sa Supreme Court ang ginawa ng Ombudsman. Makikita po natin na hindi naman po ito pamumulitika o paninira lamang sa reputasyon ng ilang mga opisyal natin sa gobyerno. Hindi pa nakakalipas yung 5 araw na yan, hindi pa maaring mag-file ng information yung ombudsman sa Sandigan Bayan. Headlines. Malacanang no comment muna sa bagong issue sa DAP. Balitang negosyo mga kasama, mga mango planters sa Balanga City nagsagawa ng Field Day. Balitang World, submarine ng Britanya lumusong na rin sa search operation sa nawawalang Malaysia Airlines. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ngayon ang Miyerkules na tayo mga kasama. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide, April 2. Ako si Buddy Oberas. O naman si Weng De La Peña, tayo ay live sa DZRS 1179, RMN Sorsogon, DWAR 103.9, RMN sa Palawan, DYHB 747, RMN Bacolod at sa DXBC 693, RMN Butuan. Live international via Ustream, search RMN Manila, live din sa WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM stations. Kasama, niyugyog ng magnitude 8.2 na lindol ang Chile. Sinundan din niya ng pagragasa ng tsunami sa ilang lugar. Unang naitalang lindol sa lakas ng magnitude 8.0, ngunit itinaas pa yan sa 8.2 matapos po ilang minuto. Ang sentro ng pagginig ay naitala sa layo 95 kilometers hilagang kanluran mula sa Pampang ng Iquique City. Kanina alas 8 ng umaga, Martes ng gabi yan sa kanila at may ilalim na 20.1 kilometers. Sa ulat po ng Chilean Navy, tumawang unang tsunami sa Pisagua o yung port sa Pacific Ocean nila makalipas ang 45 minutes tapos ng lindol na mabot sa taas na sa 6 na talampakan. Maliban dito, mayroon ding 7 talampakan ng alon sa lungsod ng Iquique na siyang sentro na malakas na pagyanig. Sa inisyal na ulat, 2 rin ang kumpirmadong patay, habang 3 sugatan habang nagpapatuloy po ang paglilikas sa mga residente lalo naman nakaharap sa mga baybaying dagat. Noong March 17 lamang nang yanigin din ang magnitude 7.0 na lindol ang Pacific Coast ng bansang Chile. Ng sentro naman ay sa 61 kilometers kanluran, hilagang kanluran sa lungsod din yon at may lalim na 35 kilometers. Sa Pilipinas, nilinaw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na wala pong banta ng tsunami sa Pilipinas wala sa magnitude 8.2 na pagyanig sa Chile. Tiniyak din ng Department of Foreign Affairs na ligtas at walang naitalang nasaktang Pilipino sa pagyanig doon. Sa record po ng Commission on Filipinos Overseas, noong 2012, nasa halos 200 pala yung mga Pinoy na nakabase o nagtatrabaho
sa Chile. Kaugnay na balita, binawi na ang inalabas na tsunami alert sa ilang lugar sa Pacific Coast ng Latin America kasunod ng magnitude 8.2 na lindol sa Chile. Kabilang sa wala ng bantalang tsunami ay ang sa Ecuador, Colombia, Panama, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras at ang Mexico. Samantala, nanatiling nakataas pa rin ang tsunami warning sa Chile at sa Peru. Umikilos na rin ang US National Tsunami Warning Center upang alamin kung gaano kataas ang posibilidad na magkaroon din ng tsunami sa iba't ibang estado sa kanilang bansa. Kabilang sa inaalam na tsunami threat ay sa Hawaii, Alaska, Washington, Oregon at ng California. Nabatid na meron ding naitalang landslide sa ibang mga lugar sa Chile dahilan upang hindi madaanan ang ilang lansangan doon. RMN News Nationwide. Pinagbigyan mga kasama ng Sandigan Bayan ang apela ng dating Pangulo at Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo na makasama ang pamilya sa kanyang karawan sa Abril 5. Dahil dito makasama na nga ni Arroyo ang kanyang pamilya sa loob po ng 3 araw at 2 gabi sa selebrasyon ay kanyang ika-6 na po at 7 na kaarawan sa loob ng Veterans Memorial Medical Center. Sa urgent motion ay inahin ng kampo nito sa Sandigan Bayan 1st Division, nais po ng kampo ni Pampanga Solon na makasama niya mga kaanak, partikular na mga apo niya mula sa April 4 hanggang 6. Ang dating Pangulo ay kasalukuyan naka-hospital arrest sa BMMC dahil sa kasong plunder. Natuwa ho ang mga whistleblower sa pag-usad ng kaso sa pork barrel scam. Ito'y kasunod ng naging desisyon ng Office of the Ombudsman na nagrekomenda ng pagsampa ng kasong plunder at graft charges laban sa mga pangunahing akusado sa naturang anomalya. Sa interview ng RMN kay Attorney Levito Baligod, palatandaan lamang ito na unti-unti na nilang natatanaw ang bunga ng kanilang mga pinaghirapan at walang halong pamumulitika. Patunay lang din ito na malakaso ang mga hawak nilang ebidensya dahil binigyang pansin ito ng Ombudsman. Sinabi pa ni Baligod na simula pa lamang ng pagluta ng mga whistleblowers, wala na silang ibang hinangad kundi ang mailagay sa tama ang sistema ng pondo ng bayan. Makikita po natin na hindi naman po ito pamumulitika o paninira lamang sa reputasyon ng ilang mga opisyal natin sa gobyerno, kundi ito ay dahil lamang sa nakita nating ebidensya sa pagmamalabis sa pondo ng bayan. At ang hangad lamang po natin dito ay makaambag man lamang kahit kaunti para magkaroon ng reforma po sa sistema kung paano ang daloy ng pondo papunta po sa ating mga mamamayan. Kasabay nito, sinabi ni Attorney Raji Mendoza, legal counsel naman ni Ben Hurluy, na pinaghahandaan na ng kampo ng mga pangunahing testigo sa PDAF scam ang posibleng pagharap sa Sandigan Bayan. Kaugnay nito ay umaasa naman ang kampo ng mga testigo na makapagpalabas na rin ng arrest warrant ang korte laban kina Senador Bong Revilla Jr., Senador Juan Ponce Enrile, Senator Jinggoy Estrada at iba pang mga dawit sa pork barrel anomaly. Nauna nang napabilang sa first batch at second batch sa kaso. Nanindigan po ang Department of Justice mga kasama na hindi illegal ang pagkakaso sa mga akusadong senador dahil walang inilabas na temporary restraining order ang Korte Suprema. Yan ang naging paglilinaw ni Justice Secretary Laila De Lima sa pahayag ni Attorney Joel Budegon, legal counsel ni Senator Bong Revilla na pinangunahan umano ng Office of the Ombudsman ang pagkakaso sa kanyang kliyente. Sa interview ng RMN kay Attorney Budegon, insulto sa Supreme Court. Napakalaking kamalian daw ito dahil hindi na nakapaghintay ang Ombudsman. Kasabay niyan, tinakdi ni Attorney na babalik ang senador sa bansa mula sa kanyang biyahe sa Israel at nakatakda itong magbigay ng pahayag sa kanyang pagdating. Base sa rules of procedure ng Ombudsman, meron po kaming 5 araw from receipt ng kanilang resolution upang kami ay maghain ng motion for reconsideration. At yan po ay gagawin namin. Meantime na hindi pa nakakalipas yung 5 araw na yan, hindi pa maaring mag-file ng information yung Ombudsman sa Sandigan Bayan. O kung gagawin man nila yan, subject sa motion for reconsideration naming ihahain sa loob ng 5 araw. Ayon naman kay De Lima, anumang oras po ay maaaring maghain ng TRO ang Korte Suprema kung nakitaan nila ng legal impediment ang desisyon. Dagdag pa ito, may sapat na oras ang Korte Suprema para desisyonan kung maglalabas ng TRO dahil mahigit sa 1 linggo lang naghain ng petisyon ang kampo ni Revilla para mapigil sana ang paglabas ng resolusyon ng Ombudsman. Malacanang no comment muna sa bagong issue sa DAP. Sama natin sa Balita Live si Deo de Guzman. RMN Report.
Ayaw munang magbigay ng aumento ng Palasyo ng Malacanang sa napabalitang pagbibigay ng administrasyon ng tig sa 10 milyong piso sa mga mambabatas matapos ang corona impeachment trial. Ibinunyag kasi ng ilang mambabatas na nakatanggap sila ng 10 milyong piso na mula nila sa Disbursement Acceleration Program o DAP ng administrasyon, pero meron nilang restrictions na dapat ilaan lamang ang nakuha nilang pondo sa National Dietary Authority, Technology Resource Center at sa National Livelihood Development Corporation. Ayon kay Communications Operations Secretary Sunny Coloma, gaya ng nabanggit ni Budget Secretary Florencio Butch Abad, ay hindi muna sila magbibigay ng anumang komento sa usapin. Ito anya ay dahil nasa Korte Suprema na ang kaso sa DAP at bilang paggalang anya sa Korte Suprema ay dapat hintayin muna nila ang desisyon nito bago sila magkomento sa issue ng DAP. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa kaugnay pong balita, maghain ng motion for reconsideration ng kampo ni Senators Jingo Estrada at Bong Revilla Jr. para harangin ang nakatang pagsampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ng kasong plunder at katiwalian laban sa kanila kaugnay sa pork barrel scam. Ayon kay Estrada, ito'y kahit alam daw niya ang kanilang gagawin ay suntok sa buwan o posible basura lamang din ng korte. Nasa abroad pa si Estrada ngayon at tiyak daw po ang kanyang pagbalik pagkatapos ng Holy Week. Ang sabi naman ng abogado ng Revilla, bahagi ng due process na mabigyan sila ng pagkakataon bago maghain po ng motion for reconsideration sa loob ng 5 araw na mailabas ng Ombudsman ang resolusyon nila. Kung ibabasura ng Ombudsman ang kanilang MR ay may option silang dumulog sa Korte Suprema. Samantala ay conviction sa mga dawit sa pork barrel scam malabo bago matapos ang termino ni Pinoy. Kasama natin sa Balita Live si Angel Ronquillo. RMN Report. Malabo para kay Justice Secretary Laila de Lima na mapanagot ang mga dawit sa pork barrel fund scam bago bumaba sa si Pangulong Benigno Aquino sa 2016. Ayon kay de Lima, gustuhin man ng mga prosecutors sa madaliin ang proseso upang mapanagot sa batas ang tunay ng mga nagkasala, pero may tinatawag aniyang due process. Paliwanag ng kalihim sa kaso ng PDAP scam ay marami kasing mga akusado at alinsunod na rin sa ating batas ay bibigyan ang lahat ng mga ito ng sapat na panahon upang depensahan ang kanilang mga sarili. Bukod pa aniya sa mga posibleng delaying tactics ay sagawa ng bawat kampo. Kung kaya't umaasa aniya siya nagagawa ng paraan ang Sandigan Bayan upang mapabilis ang paglilitis sa mga dawit sa nasabing anomalya. Maaari rin gumawa ng special rules o guidelines ang Sandigan Bayan sa paghawak sa kaso ng pork barrel scam. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, RMN. Radyo mo nationwide. Ang bintang na diniktahan ng USC Pinoy sa issue ng West Philippine Sea hindi pinaniwala ng mga kalyado sa Kamara. Kasama natin sa Balita Live, Conde Batak. RMN Report. Wala umanong basehan ng bintang na ang Estados Unidos ang nagdikta kay Pangulong Aquino na magsampa ng arbitration case sa International Tribunal laban sa China kaugnay sa pinag-aagawan pa ring West Philippine Sea. Iginit dito ni Senior Deputy Majority Leader at Quezon City Representative Bolet Banal na matagal nang binabanggit ang pamahalaan ng pagpunta sa International Tribunal para dinggin ang nasabing kaso. Bukod dito ay maraming bansa na ang nagparamdam ng suporta na tutol sa pambubuli sa China, kung kaya't naniniwala itong walang batayan ng mga alegasyon. Sinabi naman ni Negros Occidental Representative Aldi Benitez na may sariling diskarte ang Pangulong Aquino at hindi na ito kailangang udyukan pa ng kahit anong bansa, lalo na't usapin ng soberenya ang tinatalakay. Dagdag naman dito ni Antipolo Representative Romeo Acop na kailangan ng bansa ng suporta mula sa mga bansang nakikipagkaisa sa international law. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Dalong pinul out sa Ayungin Shoal, isa sa ilalim sa psychological exam. Natin sa Balita Live, Rhea Mamoga. RMN Report. Nakatakdang isa ilalim sa psychological examinations ang mga sundalong Marines na na-deploy sa Ayungin Shoal na 5 buwang nanatili sa BRP Sierra Madre. Ayon kay AFP Chief of Staff General Emmanuel Bautista, ang pagsailalim sa psychological examinations ng mga sundalo ay isang standard operating procedure na ginagawa ng militar, partikular sa mga sundalong nadidestino sa mga isolated areas gaya ng Ayungin Shoal. Noong Sabado dumating sa Palawan ang grupo ni Lieutenant Mike Pelotera ng Philippine Marines kung saan pinarangalan
Pinangalan ang mga ito ni Western Command Chief Lieutenant General Roy de Veraturba dahil sa ipinakitang katapangan at kabayanihan partikular sa pagbabantay ng mga ito sa teritoryo ng bansa. Saludo si Bautista sa grupo ni Pelotera dahil na-accomplish na mga ito ang kanilang misyon na matagumpay. Sa kasalukuyan, panibagong grupo na naman ng mga sundalo ang pumalit sa grupo ni Pelotera. Sinabi ni Bautista na hindi lang ito ang unang pagkakataon na nakita ng publiko kung ano ang ginagawa ng mga sundalo at ano ang sitwasyon sa nasabing lugar, pagtitiyak ng general na magpapatuloy sila sa kanilang misyon na protektahan ang sambayanan, ang estado at ang territorial integrity ng bansa. Kasama mo sa Campo Aguinaldo, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Paglalabas ng committee report sa PDAP scam inelmahan ng opposition senators. Kasama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report. Binatikos ni na Opposition Senators Nancy Binay at J.D. Ejercito ang ginawa ni Blue Ribbon Committee Chairman Senator T.G. Ginggona na pagpapalabas ng committee report nang hindi pa napaaprobahan sa mga miyembro ng komite. Ayon kay Binay, ikinagulat niya ang biglaang pagpapatawag ni Ginggona ng press conference kahapon patungkol sa findings ng Blue Ribbon Committee sa pork barrel scam. Binigyan din ni Binay na ang inilabas na report ni Ginggona ay hindi pa official dahil base sa Senate rules, kailangan muna itong maaprubahan ng mayorya ng regular at ex-officio members ng komite. Ang sabi pa ni Binay, hindi pa nga daw niya nakikita ang nilalaman ng nasabing committee report, kaya sana nabigyan muna sila ng kahit summary ng draft bago ito isinapubliko. Gate naman ni Senator Ejercito na kapatid ng akusadong si Senator Jinggoy Estrada, dapat isinangguni muna ni Ginggona ang kanyang report sa mga kasamahan upang malaman kung sila ba ay tutol o pabor sa kanyang mga rekomendasyon bago ito inihayag sa publiko. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Network. Sports, mamaya abangan. Business muna tayo mga kasama. Nagsagawa po ng field day ang mga mango planters na sa Bataan para palawakan ang potensyal ng mango hub sa Balanga. Partikular itong ginanap sa 4 na hektarang lupain ni Anthony Villanueva na may 64 na puno ng mangga sa Sitio Kamalig, Barangay Tuyo. Pinakita rin dyan ang tamang pag-alaga sa nasabing prutas, ang bagging techniques hanggang sa tamang sistema ng pag-ani. Layon po ng aktibidad na mapalago pa ang produksyon ng mangga sa lalawigan na makakatulong sa karagdagang kita nila. RMN News Abroad. Lumusong na rin sa Indian Ocean ngayong araw ang HMS Tireless Submarine ng Britanya para sa pagpapatuloy pa rin ang search operation sa nawawalang Malaysia Airlines Flight MH370. Dumating na ang naturang Trafalgar-class submarine sa Southern Indian Ocean at target na mahanap ang black box recorder ng jumbo jet. Noong 1984 nang mailunsad sa Britanya ang kanilang nuclear-powered submarine HMS Tireless at merong 130 crew at halos 20 opisyal o officers. Meron itong advanced underwater search capabilities kung saan inaasang matutukoy nito ang ultrasonic pings mula sa black box ng eroplano. Ngayon ay ang ika-26 na araw na mula ng misteryosong mawala ang Malaysian Airlines Flight MH370 noong March 8, lula ng mahigit sa 200 katao. Live tayo mga kasama buhat sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide, Wednesday ngayon, April 2, 2014. Pwede hong panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 12 ng tanghali sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord. Muli po tayo nagkasama-sama. Salamat po sa inyo naging panahon sa amin. At kasama nyo sa serbisyo publiko, muli ako si Buddy Obera. At ako naman si Wang de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN. Radyo mo Nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide.